Hey friends, we're glad you came. In Between's the show's name. Your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. So, sit back, relax, enjoy the scene, happy vibes, only on In Betweens sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, sa mga simpleng moments sa buhay mo, ano yung pinaka-memorable na lesson or realization na nakuha mo lately? Hey kaagapay, magandang hapon sa'yo. Nasaan ka man ngayon? Nasa bahay, nasa biyahe o nagpapahinga habang nagmemeryenda? Sana okay ang araw mo at may konting pahinga ka rin kahit papano. Saturday na naman and alam ko medyo punuan na naman ang araw natin today. Diba? Yung iba may mga lakad, yung iba may mga kailangan tapusin or kaya may mga errands na hinahabol. Pero salamat ha kasi ang daming mong pwedeng gawin pero pinili mong makinig dito at samahan ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At syempre, ako pa rin ang inyong makakasama, ang inyong kaagapay at best friend on air, Absi D. Ferrer Tabua, and welcome sa panibagong episode ng In Betweens. Shoutout na sa lahat ng nakikinig sa mga oras na ito, nasa radyo ka man or nasa online via Facebook and YouTube channel. Nasan ka ba ngayon kaagapay? At ano ang merienda mo? O baka naman kami ang background mo habang busy ka sa iyong mga ginagawa. Ano pa man yan, ingat-ingat po kayo, especially sa mga kaagapay nating nasa kalsada, na biyahe, nagda-drive. Ayan, drive safely po sa inyo. At alam mo kaagapay, kahit hindi ka nakatambay sa ating Facebook at YouTube channel, pwede pa rin kayong makinig. No? Pwede nyo pa rin dalhin ang 702 DZAS kahit saan. So i-visit mo lang febc.ph o kaya naman i-download nyo ang 702 DZAS mobile app. Meron ka na ba niyan? Dahil available lang yan sa ating Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan yan kaagapay, libre lang yan. Kaya perfect na perfect yan para sa'yo na on the go. Pero ayaw mong makamiss, no? Or makakaligta ang episode at programa ng DZAS, diba? Para hindi ka naman huli sa ating kwentuhan at inspirasyon. At kung ngayon ka lang nakasama dito, welcome na welcome ka. Our brand new kaagapay. Syempre dito sa In Betweens, may space ka. Pwede kang huminga, makinig at makipagkwentuhan sa amin. At alam mo ba ang DZAS, napapakinggan yan sa buong Mega Manila, sa Mimaropa, Central Luzon at ilang bahagi ng Ilocos Region. Kaya kung may kakilala ka doon, may relative ka, meron kang friends, sino pa man, yayain mo na rin sila na makinig sa ating station. And at this moment kaagapay, relax ka lang muna ha, at magkaka-break lang tayo saglit. Kaya huwag kang bibitaw sa In Betweens dahil magbabalik po ang inyong programa dito lamang sa 702 DZAS. Sa mga panahong nadaramang ika'y hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal. Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
Sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages. Ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radyo at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon. Hey kaagapay! Kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At syempre ako pa rin ang kasama mo tuwing Saturday afternoon, ang inyong kaagapay at best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, and welcome back to In Betweens. Alam mo kaagapay, may mga season talaga sa buhay natin na tahimik, yung para bang simple lang, ordinaryo lang, pero punong-puno ng lessons, hindi ba? Minsan sa gitna ng challenges at hardships, napapaisip tayo minsan na Lord, ano po ba ang gusto mong ituro sa akin dito? Especially sa mga pinagdadaanan natin. 'Di ba? Parang gusto nating maunawaan ang bawat nangyayari sa paligid natin, pero hindi natin agad nakikita yung bigger picture. At ang sulat natin ngayong hapon, kaagapay, ay mula sa isang kaagapay natin na very honest sa kanyang journey ngayon. Gusto niya kasing matutunan kung paano makita yung kamay ng Panginoon kahit sa mga quiet moments at challenges na kinakaharap niya, at kung paano i-embrace ang bawat lesson para maging handa sa mga seasons na darating. So kaagapay, sabay-sabay natin pakinggan ang kanyang kwento. Dear In-Betweens, itago niyo na lang po ako sa name na Alyssa. Gusto ko po sanang mag-share tungkol sa season na ito ng buhay ko. Kasi marami po akong natutunan kahit sa mga tahimik at simpleng moments lang. Pero minsan po, sa gitna ng challenges at hardships, napapaisip ako, Lord, ano po bang gusto mong ituro sa akin dito? Please help me po, and please pray for me rin na kahit sa quiet moments at challenges ay matutunan ko pong kilalanin ang hand of God. At i-embrace ang every lesson at maging handa sa season na darating. Maraming salamat po! Thank you, Alyssa, for sharing your story with us. Alam mo kaagapay, minsan sa buhay talaga, kahit sa mga tahimik at simpleng moments lang, maraming lessons ang Lord na gustong ituro sa atin. Pero sa gitna ng challenges at hardships, normal lang na mapapaisip talaga tayo na, Lord, ano po ba ang gusto mong ipakita sa akin dito? Parang gusto natin maunawaan lahat, 'di ba? Lahat ng nangyayari sa paligid natin, pero minsan hindi agad malinaw, syempre, yung purpose o lesson.
And kaagapay, hindi ka nag-iisa sa ganitong season. Marami sa atin yung natututo sa pamamagitan ng quiet moments, yung mga pinagdadaanan natin. At sa mga simpleng bagay at sa mga pagkakataon na parang ordinary lang, hindi ba? Pero nakahanda, no? May nakahanda pala si Lord para sa atin. And Alisa, ang ganda rin nung sinabi mo, no, na gusto mong kilalanin yung hand ni God sa bawat moment or matutunan mong i-embrace yung bawat lesson na dala nito, no, at maging handa sa season na darating. Sabi nga sa Romans 8 verse 28, "And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." To give you a background, kaagapay, no, Paul is writing to the believers in Rome, reminding them that life isn't always easy. And yung mga taga-Rome noon ay nakakaranas ng challenges at suffering. Pero sabi niya, kahit ganon, God is orchestrating everything para sa spiritual growth nila, para maging more Christ-like. Kaya yun, no, parang napakagandang paalala rin sa bawat isa na kahit anong pinagdadaanan natin, mabigat, simple o tahimik, God is still at work. 'Di ba? Hindi ibig sabihin na laging madali o perfect yung mga bagay na nangyayari, pero lahat ng seasons, lahat ng experiences may purpose. Kaya Alisa, kahit sa mga quiet moments or challenges o kahit simpleng araw lang, 'di ba? Ordinaryo lang, pwede tayong mag-trust, no? Magtiwala na may lesson at nandun yung kamay ng Panginoon na gumagalaw sa buhay natin. 'Di ba? Ibig sabihin, kaagapay, hindi nasasayang, 'di ba? Hindi nasasayang ang bawat experiences natin. Lahat ng season, kahit paano, ginagamit 'yun ng Diyos para tayo ay lumago, para tayo ay matuto at maging ready sa ating next season. Kaya habang nagre-reflect tayo sa ating life, no, tandaan natin, embrace natin yung lessons na dala nito at hayaan natin si God na gabayan tayo sa bawat hakbang na gagawin natin. So kaagapay, bigyan daan muna natin ang isang awitin. And in betweens, we'll be right back dito lamang sa 702 DZAS. In a world full of noise, there is news that rings true, promising hope and renewal for Filipino people. The gospel broadcasts of FEBC Philippines reach communities in 27 languages across 15 regions through 13 radio stations and online. 2 shortwave transmitting sites in Iba and Bocaue bear the gospel to listeners in China and Southeast Asia in over 40 languages. In everyday theology and Christian living commentary, in public service and first response programs, in curated music and radio drama, gospel perspectives reach hearts and change lives. Your support powers our broadcasts. Ito pala yung purpose mo sa buhay ko. Makilala ka. Tuwing nakikinig po ako sa Dix FA. Ang Dix FA, parang nangungusap po sa akin yung Panginoon. Huwag kang mawalan ng pag-asa, trust me lang lagi. Isa po akong OFW. Sa ibang bansa po, mahirap po talaga yung buhay na mag-isa lang ako. Parang may kulang. So ito pong istasyon na ito ay nakakatulong po talaga para yung mga tao na kailangan pa talagang ma-reach out po, lalo po sa mga taong hindi pa nakakikilala sa atin, Panginoon. Our work takes us beyond the studio into the midst of our radio communities, there to strengthen them with bonds of love, truth, and shared growth. Your support builds these bridges. Ako po si Dato Manong Abag Maulano na isang radio community talent ng Barangay Bito, Dato Pindiso at Maguindanao del Norte. Nakakatulong din sa akin ang Radio Gandingan dahil marami akong natutunan katulad ng mga seminar, interview at mga iba pang training at natuto din akong gumagawa ng script at community news. At meron din silang naitulong sa aming community tulad ng mga makinarya at iba pang pangangailangan ng aming community. Lalo na kung may darating na kalamidad ay nandyan sila upang tulungan ang mga taong nangailangan ng tulong hindi lang sa aming lugar pati na rin sa ibang lugar.
In times of calamity, we step in to provide vital communication services and even more vital lifelines of counsel and gospel hope. Your support gives aid. Kami po talaga ay sanay na nakikinig sa radyo. Ano po, sinusundan namin yung balita. Sabi ko, i-open kaya natin kung mayroon ng station. Naghanap kami ng station, wala talaga. Lumabas yung sa inyo na 98.5 FEBC. Narinig ko nga doon, First Response Here, The Way, radio. Sabi ko parang hanggaan sa ano ko yan. Hanggang narinig ko nga, may mga Christian song, tuwang-tuwa ako, sabi ko, lakasan mo, sabi ko sa aking may bahay. So, yun, narinig na nga po namin. Tapos, quote kayo ng Word of God. Talagang very comforting. Kailangan namin yun sa panahon ngayon. Filipinos need Christ's gospel everywhere, every day. Whom will you help us reach? Far East Broadcasting Company, Philippines, communicating Christ in our world. Until all have heard. Until all have heard. Until all have heard. Hey kaagapay, kasama mo pa rin ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At syempre, nandito pa rin ang inyong kaagapay at best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua, and welcome back dito sa In-Betweens. Ngayon ngang hapon, pinag-uusapan nga natin ang isang season sa buhay na sobrang relatable sa bawat isa. Yung mga tahimik at simpleng moments pero punong-puno ng lessons. And tulad ng kwento ng ating letter sender, diba? Siya ay nag-share kung paano sa gitna ng challenges at hardships, napapaisip siya na, Lord, ano po ba yung gusto mong ituro sa akin dito? At gusto niyang matutunan kung paano kilalanin yung hand ni God at i-embrace yung bawat season or lesson para maging handa siya sa next season na darating sa buhay niya. Kaya kaagapay minsan sa gitna ng challenges, no, iniisip natin na dapat agad nating maunawaan yung lahat. Pero natural lang yun, di ba? Lalo na kapag tahimik yung paligid, pero marami tayong natututunan sa mga simpleng moments na ganon. Pero let's be reminded that God is at work kahit hindi pa natin nakikita agad ang lahat. Kaya ito, ang ilang tips na pwede nating gawin para mas mapansin at mas ma-embrace natin yung kamay ng Panginoon sa bawat season. So unahin na natin. Ang ating number 1 ay notice the small things. Minsan, no, yung may mga simpleng moments talaga tayo sa ating buhay. Yung parang tahimik, feeling mo, parang may ginagawa ba si Lord? Ba't parang ang tahimik niya? Parang walang ganap masyado sa iyong life. And parang sobrang ordinary lang. 'Di ba? Pero kahit alam mo yung mga ganong moments ng buhay natin, lahat yan ay pwede maging teaching moment. Number 2, pray intentionally. Yan, huwag tayong mahihiya na kausapin si Lord sa gitna ng mga quiet moments or challenging moments ng buhay natin. Kasi pwede tayo maging totoo sa ating nararamdaman, maging vulnerable sa ating nararanasan kay Lord. Diba? Pwede natin sabihin na, Lord, teach me to recognize your hand and embrace your lesson in this season. At kapag kasama natin si Lord, mas malinaw yung perspective natin at mas guided tayo sa ating mga desisyon. Number 3, isa din sa mga magandang gawin is reflect and don't rush. Ayan, so hindi kailangan natin magmadali, no? Hindi kailangang maunawaan natin agad ang lahat. Minsan kailangan lang natin huminto, huminga, at hayaan yung mga lesson, no? Yung mga pwede nating matutunan na ma-process ng ating isipan at puso. And think of it as spiritual check-in. Yung ano ba yung natutunan ko today? Kahit sa simpleng araw or sa simple or ordinaryong araw na to. Kasi bawat araw meron tayong matututunang bago. Number 4, journal your lessons. Pwede mo isulat kaagapay kahit sa simpleng reflection na
ang nakita ko sa araw na ito, or ano ang natutunan ko sa araw na to, or ano ang ginawa ng Diyos sa akin sa challenges na kinaharap ko today. At kapag nakikita natin sa papel, no, kumbaga parang pag sinulat mo siya, mas lalalim yung appreciation natin. At mas makikita mo, kumbaga parang, syempre nagjo-journal ka, para ka may diary niyan. Pag natapos na yung mga bagay na pinagdaanan mo, pwede mo siyang balikan. At makikita mo kung, marirefresh in your mind na, grabe no, ganito pala ako tinawid ng Panginoon sa pinagdaanan ko before. So, napakaganda. Isa to sa mga bagay na pwede natin gawin. So, doon mas lalalim yung appreciation natin at mas makikita natin yung guidance ng Panginoon sa buhay natin. And lastly, trust God's timing. 'Di ba? Lahat ng seasons may purpose at hindi laging malinaw agad. 'Di ba? Pero God is preparing us for what's next. Kaya kapag hinahayaan natin, nagabayan niya yung puso natin, yung ating isipan, or yung actions natin step by step, mas magiging ready tayo sa darating na season at mas malinaw yung vision natin sa ating mga buhay. Kaya kaagapay, sana na-encourage tayong lahat at na-remind tayo na recognizing God's hand and embracing His lesson is part of our spiritual growth. Kaya huminga ka ng malalim at ituon sa Kanya ang ating paningin. And trust His timing. Lagi nating tandaan na God is at work. Na kahit sa pinakatahimik na season ng buhay natin o kahit sa pinakasimpleng sitwasyon ng ating buhay, He is at work. And now kaagapay, before we end, samahan mo ko sa isang panalangin. Our dear Heavenly Father, tunay nga pong Ikaw ay matapat sa lahat ng panahon. Salamat po sa bawat season sa buhay namin, lalo na po sa mga tahimik, sa mga ordinaryo or simpleng moments ng buhay po namin. Lord, tulungan niyo po kami, even yung mga kaagapay namin katulad ni Alisa, na ma-recognize yung kamay mo sa bawat challenges at hardships na dumarating at pinagdadaanan po namin. Turuan niyo po kaming mag-pause, turuan niyo po kaming mag-reflect, at humingi ng guidance na nagmumula sa inyo bago po kami kumilos at maging handa sa bawat lessons na gusto niyo pong ituro sa amin. Punuin niyo po ang puso namin, Lord God, ng clarity, ng peace at patience na nagmumula sa inyo at gabayan niyo po kami sa bawat hakbang, sa bawat plano, at bawat aksyon na gagawin namin at higit sa lahat, O God, ialay niyo po yung puso namin sa dakilang layunin ninyo. Salamat, O Diyos. Sa araw na ito, we honor you, we love you, in Jesus' mighty name, Amen. In the aftermath of World War II, 3 young men received a vision that would impact Christian missions across Asia. Dr. Bob Bowman, John Broger, and William Roberts felt the urgency to bring the gospel to the Far East through the airwaves. In December 1945, they founded the Far East Broadcasting Company International, convinced that radio could reach places where missionaries could not. Just a few months later, Broger set out on a 7,000-mile journey to Shanghai. China was still reeling from the devastation of war, and he believed only the gospel of Jesus Christ could bring just and lasting peace. But history was moving faster than their plans. As civil unrest escalated in China, it became clear that the door was closing. Yet, even as their plans were halted, God was already opening another door. Thousands of kilometers south, in the newly independent Philippines, FEBC was granted a radio franchise in 1946. What began as a detour became the foundation of a new mission base, one that would send the gospel back into China through the airwaves. On June 4, 1948, FEBC aired its own program through what was then KZAS.
It was a humble beginning. A microphone, a transmitter, and a vision. But at night, the signal reached across the sea into China. The gospel was on the move. From the beginning, Filipinos embraced the mission with passion and dedication. Local engineers maintained transmitters. Broadcasters recorded in Mandarin and Cantonese. Supporters prayed and gave sacrificially. Many had never traveled beyond the islands, yet they became missionaries through radio, reaching places their feet would never touch. It was a divine calling. Just a few years later, on July 29, 1949, the first dedicated shortwave broadcast into China was launched using a 10,000-watt transmitter once used as the voice of freedom during the war. From that moment on, Yangyou Tiantai, or the voice of friendship, became a beacon of hope for those living under growing repression. The message was simple, yet revolutionary. God loves you. Christ died for you. Life is found in Him alone. By the end of 1949, FEBC was broadcasting in 27 languages. The same year, the People's Republic of China was officially declared in October. What followed was a tightening silence. Mass campaigns, church closures, surveillance, and a generation forced underground. For decades, FEBC would receive almost no mail from the very listeners it reached. But the broadcasts did not stop. Faith did not falter. Then came the breakthrough. Between 1979 and 1999, more than 220,000 letters from China arrived, some written in hiding, some smuggled out, but all bearing the same heartbeat. The gospel had come. The story didn't stop with hearing. It grew into discipleship. To feed a growing faith, FEBC helped launch remote theological training, the Yangyou Theological Seminary, bringing discipleship into places where pastors were scarce and Bibles were restricted. As the gospel took root in China, something remarkable began to unfold. Despite decades of persecution and silence, the underground church began to grow. Today, estimates suggest there are over 100 million Christians in China. And the story doesn't end there. Chinese believers are stepping into their own missionary calling to reach people within China and beyond its borders. This is a story of two nations. China, once closed off to the gospel, now becoming a missionary sending force. And the Philippines, an archipelago whose faithful broadcasts helped ignite and sustain a movement that is still growing. Today, that voice still speaks. Yangyou Tiantai, FEBC's Chinese broadcast ministry, airs over 130 hours weekly in 7 languages: Mandarin, Cantonese, Tibetan, and more. And the Philippines continues to carry this legacy, broadcasting 43 hours of shortwave daily into Asia, potentially reaching up to 3 billion people. With 13 local stations and programs in 29 languages, the mission that began decades ago is not just continuing, it is bearing fruit. What began as a simple act of faith has grown into a global movement.
But the mission is not yet finished. There are still places unreached, still listeners tuning in for the first time, still hearts waiting for hope. Will you be part of the story? Pray for the nations. Support gospel broadcasts. Stand with believers who risk everything to follow Christ. Join us so that every language may hear, every heart may know, and every life may be reached. 76 years of Chinese broadcast ministry, communicating Christ in our world until all have heard. Salamat sa mga kaagapay natin na sumama sa akin sa loob ng 1 hour at syempre maraming salamat sa mga kasamahan natin sa broadcast, sa ating production technicians, gayon din sa ating RTV team, maging sa ating Bukhawe Transmitter Site team. Thank you so much po sa inyong assistance. Dito na po nagtatapos ang ating kwentuhan today, pero kaagapay hindi pa dito natatapos ang ating journey dahil magkakarinigan pa ulit tayo next week, same time and same station. Muli, ito ang inyong best friend on air, Absi Di Ferrer Tabua. Nagpapaalalang, God is with you even in the in-betweens. Happy vibes only on In-Betweens, your weekend spot for chikahan, tawanan na may kasamang life lessons. In-Betweens, 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.